Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, Blue Ribbon Meeting ng Gatchalian Block sinuspinde kasunod ng lindol sa Mindanao. 18 dating bodyguards ni Zaldico nag-press-con sa opisina ni Padilla. Kontraktor na si Curly Diskaya nakakulong na sa Bulacan Provincial Jail matapos isilpi ang warrant sa Senado. Lasing na estudyanteng sangkot sa viral road rage sa Nueva Ecija ipinatatawag ng LTO. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Sinuspinde ng Gatchalian Block ang pagpupulong ng Senate Blue Ribbon Committee ngayong araw bilang paggalang sa mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ilan sa mga dumalo sa consultative meeting ang resource persons na opisyal ng gobyerno kabilang si NBI Director Melvin Matibag, mga kinatawan ng DOJ, DPWH, DBM at Office of the Ombudsman. Hindi naman humarap ang mga ipinatawag na mambabatas dahil sa parliamentary courtesy kabilang si dating House Speaker Martin Romualdez. Bago ang suspensyon, 3 beses na inimbitahan ni BRC Chair Senator Erwin Tulfo ang 18 nagpakilalang dating bodyguard ni Zaldico na humarap sa meeting. Sa halip kasi na sa Blue Ribbon, nagtungo ang mga dating tauhan sa opisina ni Senator Robin Padilla para sa isang press conference. Ayon kay Baligod, haharap lamang sila sa Blue Ribbon ng Gatchalian Block kung mag-i-inhibit si Tulfo na isa sa inakusahan nilang tumanggap ng maleta. Binawi rin ng 18 ex-bodyguards ang nauna nilang pahayag na personal nilang pinadalhan ng 2 maletang naglalaman ng pera si Senator Loren Legarda. Dagdag pa ni Baligod, handa umano ang 14 pang dating bodyguard ni Ko na tumestigo sa Blue Ribbon Committee ng Cayetano Block. Naipasok na sa Bulacan Provincial Jail ang kontraktor na si Pacifico Curly Diskaya matapos dalhin sa Malolos Regional Trial Court Branch 20 para sa return of warrant at commitment order kaugnay ng non-bailable na kasong malversation. Noong Biyernes, iniutos ng binanggit na korte ang pag-aresto kay Diskaya, kanyang asawa na si Cesara at siyam pang iba pa kaugnay ng umano'y anomalya sa 53.9 milyong pisong flood control project sa Kalumpit, Bulacan. Pinangunahan ni CIDG NCR Chief Police Brigadier General John Giagi ang pagsisilbi kay Diskaya ng warrant na 9 na buwan nang nakadetine sa Senado. Isinailalim muna siya sa booking procedure bago dalhin sa korte. Ayon kay Interior Secretary John V. Cremulya, 9 sa 11 akusado sa kaso ang nasa kustodiya na ng pamahalaan habang nagpapatuloy ang manhunt operations laban sa 2 pang pinaghahanap. Samantala, sinabi ng abogado ni Diskaya na hindi ito hihiling ng hospital arrest sa kabila ng kanyang pagpapagaling mula sa operasyon sa Balika. Handa rin umano itong pangalanan ang mahigit 150 katao na may kaugnayan sa umano'y flood control scam. Pinasuspinde ng Land Transportation Office o LTO ang lisensya ng driver ng isang Suzuki hatchback na sangkot sa viral road rage incident sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. Sa kumalat na video, makikitang agresibong hinarap ng driver ang isang truck driver at ilang beses na hinampas ang sasakyan. Nasa impluwensya umano ng alak ang driver at mga kasama nito na pawang criminology students nang mangyari ang insidente. Lumitaw rin sa social media ang isa pang video na nagpapakita sa kaparehong individual na umano'y nag-counterflow at nakasangkot sa hiwalay na alitan sa kalsada sa Gapan City. Dahil dito, pinadalhan na ng show cause order o SCO ang driver at ang rehistradong may-ari ng sasakyan at isinailalim din sa 70 araw na preventive suspension ang lisensya ng driver habang inilagay sa alarm status ang sasakyan habang nagpapatuloy ang investigasyon. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel Linon, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita. Thank you.